Magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal naming tagapakinig. Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong susubok sa inyong pananaw tungkol sa pag-ibig at tadhana? May mga pagkakataong ang buhay ay tila isang malaking palaisipan at ang pag-ibig ay hindi lamang tungkol sa simula, kundi sa lakas ng pagpapatawad, pag-unawa, at ang pagtatayo muli ng tiwala mula sa mga sugat ng nakaraan. Ngayong araw, sabay-sabay nating bubuksan ang isang kwentong puno ng lihim at misteryo, kung saan ang isang gabing puno ng pagkalito ay magiging simula ng isang panghabang buhay na paglalakbay. Ang lamig ng hating gabi ay humahaplos sa manipis na kumot na nakabalot sa aking katawan. Bumangon ako, humihingal. Ang aking puso'y halos lumabas sa aking dibdib. Wala akong maalala. Wala. Tanging isang matinding sakit ng ulo at ang malalim na amoy ng alak ang bumabalot sa aking panlasa. Ang madilim na silid ay tanging nililiwanagan ng ilaw mula sa bintana na nagpapakita sa matinding buhos ng ulan at ang nagngangalit na karagatan. Sa loob ng silid, may isang figura, isang lalaking nakatalikod, mahimbing na natutulog, isang lalaking hindi ko kilala. Ang bawat hibla ng aking pagkatao ay sumisigaw ng takot. Mabilis akong bumangon, kahit pahilo at nanghihina. Kailangang umalis. Ngayon na, habang nagmamadali kong sinusuot ang aking damit, bumagsak ang aking tingin sa isang maliit na sugat sa aking balikat na hindi ko maalala kung paano ko nakuha. Pero hindi ito mahalaga ngayon. Ang tanging mahalaga ay makalayo. Huminga ako ng malalim, nagtipon ng kaunting lakas, at dahan-dahang lumabas ng silid. Ang pangalan ng hotel, Hotel Paraluman. Ang gabing iyon, burado sa aking isipan, ngunit ang takot ay nakaukit sa aking kaluluwa. Ang pagtalon sa madilim at maulang gabi sa lungsod ng Kalinaw ay tanging patunay na ako'y tumakas mula sa isang bangungot na hindi ko pa nauunawaan. Ang hindi ko alam ay hindi lang isang bangungot ang aking tinakasan, kundi isang lihim na magbabago sa aking buhay. 3 taon na ang lumipas. Ang Hotel Paraluman at ang lalaking iyon ay naging bahagi na ng aking nakaraan, isang madilim na anino na pilit kong itinatago. Ngayon, ako si Liwayway Santos, isang tagalinis sa Marangyang Minasaka Group. Ang bawat pagpupunas ng salamin, bawat paglilinis ng sahig ay may kalakip na pagod, ngunit may mas malalim na dahilan. Ang aking 2 anghel, ang kambal kong si Bituin at Sinag, ang lihim na bunga ng gabing iyon. Sa aking maikling pahinga, kinuha ko ang aking lumang cellphone at tiningnan ang litrato ng aking mga anak. Ang kanilang mga ngiti ay nagbibigay sa akin ng lakas upang ipagpatuloy ang laban. Para sa inyo, mga anak ko, bulong ko sa sarili, habang pinipigilan ng luha. Hindi ko kayang ipagsapalaran ang kanilang kinabukasan sa anumang pagtatago o paghaharap sa nakaraan. Ang tanging hiling ko ay isang tahimik at payapang buhay para sa amin. Ang katahimikan ng malawak na pasilyo ng Minasaka Group ay biglang nabasag ng pagbukas ng elevator. Tumayo ako, handang magpatuloy sa aking trabaho. Ngunit nang makita ko ang lalaking lumabas, nanlamig ang buo kong katawan. Matangkad, matikas, at may taglay na lamig sa kanyang mga mata. Naglalakad siya na tila pagmamay-ari niya ang buong mundo. Siya si Diwa Corpus, ang bagong CEO ng kumpanya. At ang lalaking iyon, ang lalaking nakita ko sa Hotel Paraluman, ang lalaking kasama ko sa gabing iyon. Nabitawan ko ang balde ng tubig. Lumikha ito ng malakas na tunog na umalingaw-ngaw sa pasilyo. Kumalat ang tubig sa marmol na sahig. Lahat ng tingin ay napunta sa akin, kasama na ang tingin ni Diwa. Ang kanyang mga mata, na puno ng awtoridad at isang kakaibang pagtataka, ay bumalandra sa akin. Pakiramdam ko'y tumigil ang oras. May kakaiba sa kanyang titig. Tila may hinahanap, tila may kinikilala. Mabilis akong yumuko, nagmamadaling pulutin ang balde
at punasan ng kalat. Umaasa na hindi niya ako napansin. Ngunit naramdaman ko ang kanyang mga mata na nanatili sa akin ng ilang sandali. Bago siya nagpatuloy sa paglakad, kasama ang kanyang katulong na si Hiraya Mendoza. Nang makauwi ako galing trabaho, sinalubong ako ng mainit na yakap ni Bituin at Sinag. Ang kanilang mga tawa at ang kanilang inosenteng mga muka ay nagpagaan sa bigat na aking nararamdaman. Naglaro kami sa sahig. Kiniliti ko sila hanggang sa magkahiwalay ang kanilang mga tiyan sa kakatawa. Ngunit sa likod ng bawat ngiti, may nakatagong pangamba. Si Diwa Corpus, ang kanyang presensya ay tila isang balang nakasaksak sa aking puso. Na handang sumabog anumang oras, paano kung maalala niya? Paano kung malaman niya ang tungkol sa kambal? Ma, gutom na kami, sabi ni Sinag habang hinahatak ang laylayan ng aking damit. Opo, ma, dagdag ni Bituin na may matamis na ngiti. Pinisil ko ang kanilang mga pisngi. Sige, magluluto na si mama ng paborito ninyong adobo. Habang nagluluto ako sa kusina, narinig ko ang mga kapitbahay na nag-uusap sa labas. Grabe talaga ang bagong CEO sa Minasaka. Napakabata, pero napakayaman, sabi ng isang boses. Oo nga, ang sabi-sabi, galing daw sa isang prominenteng pamilya at napakahigpit sa trabaho. Dagdag ng isa pa. Maraming babae raw ang nagkakagusto sa kanya pero mukhang walang interes. Ang bawat salita ay tumagos sa aking kalamnan. Si Diwa Corpus, ang lalaking iyon. Ang nagngangalit na karagatan, ang maulang gabi, at ang amoy ng alak. Ang lahat ay tila muling bumalik. Ang aking mga kamay ay nanginginig. Ang aking lihim ay hindi na lihim kung siya ay tuluyang maalala ang gabing iyon. Kailangan kong maging mas maingat. Para sa aking mga anak, handa akong gawin ang lahat. Ngunit hanggang kailan ko kayang itago ang katotohanan? Hanggang kailan ako tatakbo mula sa anino ng nakaraan? Mula sa isang marangyang opisina sa tuktok ng Minasaka Tower, tanaw ni Diwa Corpus ang luntiang tanawin ng lungsod ng Kalinaw. Ngunit ang kanyang isipan ay malayo sa kagandahan ng paningin. Sa halip, abala siya sa paghimay ng mga financial report. Ang kanyang mga matay matalas na naghahanap ng anumang irregularidad. Bawat numero, bawat porsyento ay kanyang sinusuri. Tanda ng kanyang pagiging perpekto at dedikasyon. Ang Minasaka Group ang kanyang buhay, ang kanyang responsibilidad. Isang legacy na kailangan niyang panatilihin at palaguin. Isang patunay na kaya niyang hawakan ang lahat. Mayaman, matalino, at kinatatakutan, si Diwa ay nagtataglay ng isang malamig na aura na madalas ay nagtatago ng isang masalimuot na nakaraan. Sa kanyang isip, ang pag-ibig ay isang kahinaan, isang emosyon na minsan nang nagdulot sa kanya ng matinding sakit, isang aral na itinuro ng isang babaeng nagpanggap na nagmamahal ngunit pera lang ang habol. Mula noon, binalot niya ang kanyang puso sa yelo. Itinuon ang lahat ng kanyang enerhiya sa negosyo at sa pagpapatunay ng kanyang halaga sa kanyang ama, si Ginoong Miguel Corpus, isang mapanuksong multo sa kanyang likuran. Sir, narito na po ang preliminary report para sa Aklan Project, sabi ni Hiraya Mendoza, ang kanyang executive secretary, habang inilalapag ang isang folder sa kanyang mesa. Si Hiraya ay matagal na niyang kasama, halos kapatid na ang turingan, ngunit sa likod ng kanilang profesional na relasyon ay mayroong nakatagong pag-aalala, si Hiraya na hindi mawari ni Diwa. Pakisuri ulit ang feasibility studies, Hiraya. Gusto kong siguraduhin na walang butas bago tayo magpatuloy. Tugon ni Diwa, nang hindi man lang tinaas ang kanyang tingin mula sa monitor. Ang kanyang tinig ay malamig at autoritatibo, walang bahid ng anumang emosyon. Masusunod po, sir, sagot ni Hiraya, at agad na umalis. Nakapagtataka. Ang kanyang sekretarya ay tila mas seryoso at may malalim na iniisip nitong mga nakaraang araw, lalo na mula nang umupo siya
sa posisyon ng CEO. Ilang minuto matapos umalis si Hiraya, bumukas muli ang pinto ang opisina ni Diwa. "Sir, handa na po ang meeting with the department heads," anunsyo ng kanyang administrative assistant. Tumango lamang si Diwa at tumayo. Hindi niya alam, ang simpleng paglakad na yon papunta sa conference room ay magiging simula ng pagkalito sa kanyang isipan. Sa conference room, naghihintay na ang lahat ng department heads. Sinuot ni Diwa ang kanyang pinakamatalas na tingin. Sinusuri ang bawat isa sa kanila. Ang kanyang presensya ay nagdulot ng katahimikan at kaunting kaba sa silid. Ang kanyang mga mata ay gumapang sa bawat sulok, bawat mukha, bawat individual na bumubuo sa Minasaka Group. Nang sumayad ang kanyang tingin sa dulo ng silid, malapit sa pinto, nakita niya si Liwayway, abala sa pagpupunas ng mga mesa, subukang maging hindi kapansin-pansin. Naalala niya ang insidente kahapon, ang pagbagsak ng balde, ang pagkalat ng tubig, isang hindi inaasahang gulo sa kanyang unang araw. Ang kanyang mga mata ay nanatili kay Liwayway ng ilang sandali. Subukang unawain ang kakaibang pakiramdam na hatid ng babae bakit parang pamilyar. Ngunit mabilis niyang binaliwala ito. Isa lamang itong empleyado na abala sa kanyang trabaho. Ang kanyang atensyon ay muling bumalik sa mga department heads, handang simulan ang meeting. Kinaumagahan, habang naglalakad si Diwa sa pasilyo patungo sa kanyang opisina, naroon si Liwayway, abala sa pagpupunas ng isang matayog na salamin. Suot niya ang kanyang uniforme, ang kanyang buhok ay nakatali ng maayos, at ang kanyang mukha ay seryoso sa paggawa ng kanyang trabaho. Habang siya'y naglilinis, bahagya niyang itinaas ang kanyang braso, at sa isang sulyap, napansin ni Diwa ang isang maliit na sugat sa kanyang balikat. Isang marka na tila pamilyar. Tila nakita na niya kung saan. "Magandang umaga, Ma'am Liwayway." Bati ng isang kasamahan sa kanya na agad namang ikinabigla ni Liwayway. Agad niyang ibinaba ang kanyang braso. Mabilis na tinakpan ang kanyang balikat. Naramdaman ni Diwa ang isang kakaibang pagkabahala mula sa babae na tila may itinatago. Ang simpleng insidente na yon ay nagpaalab sa kanyang pagdududa. Bakit kaya niya tinakpan agad ang kanyang balikat? Nagpatuloy si Diwa sa paglakad, ngunit ang larawan ng maliit na sugat sa balikat ni Liwayway ay nagpatuloy na naglalaro sa kanyang isipan. Ang pakiramdam ng pamilyar, ang hindi maipaliwanag na koneksyon. Pinilit niyang ipagsawalang bahala. Sinasabing marahil ay pagod lamang siya, kaya't kung ano-ano ang naiisip. Nang gabing iyon, matapos ang isang mahabang araw sa opisina, pauwi na si Diwa. Habang papalabas siya ng gusali, nakita niya si Hiraya na nagmamadaling lumabas. May kausap sa telepono. "Oo, Liway, huwag kang mag-alala," sabi ni Hiraya sa mahinang boses, ngunit sapat para marinig ni Diwa. "Alam ko ang sitwasyon. Mag-iingat ka na lang at huwag kang masyadong magpakita sa kanya. Para ito sa mga bata." Napatigil si Diwa. Liway? Ang pangalan ni Liwayway Santos para ito sa mga bata? Ano ang ibig sasabihin noon? Ang pag-aalala sa mukha ni Hiraya, ang tono ng kanyang boses, at ang pangalan ng tagalinis ay nagdulot ng isang matinding pagkalito kay Diwa. Mayroon bang isang bagay na hindi niya nalalaman? Ang kanyang sekretarya, na pinagkakatiwalaan niya ng lubos, ay tila mayroong isang bagay na inililihim. Nang makauwi si Diwa sa kanyang malaking, tahimik na kondominium, kinuha niya ang isang lumang album ng larawan. Sa loob, naroon ang isang litrato niya noong bata pa, kasama ang kanyang ama. Ang kanyang ama ay nakangiti, isang bihirang pagkakataon. Tinitigan niya ang larawan at biglang bumalik ang isang bahagi ng kanyang alaala. Isang malamig na gabing maulan, isang hotel, ang ingay ng alon ng karagatan, ang amoy ng alak, isang malabo na imahe ng isang babae, at ang pakiramdam ng isang bagay na hindi tama. Hindi niya maalala ang mukha,
Hindi niya maalala ang buong pangyayari, ngunit ang pakiramdam ng pagkalito at ang mabigat na aura ng gabing iyon ay bumabalik sa kanya. Naramdaman niya ang isang matinding kaba. Tila mayroong isang malaking palaisipan na unti-unting nabubuo sa kanyang isipan. Isang palaisipan na nagsisimula sa isang simpleng tagalinis at isang sugat sa balikat. Ang anino ng nakaraan ay tila unti-unting lumalabas sa dilim, handang hamunin ang kanyang matigas na puso. Ang bawat araw sa Minasaka Group ay tila isang matalim na gulok na nakatutok sa leeg ni Liwayway Santos. Ang presensya ni Diwa Corpus, ang bagong CEO, ay patuloy na nagpapaalala sa kanya ng madilim na gabing pilit niyang inililibing sa limot. Ang pakiramdam ng takot ay bumabalot sa kanya sa bawat oras na nasa loob siya ng gusali. Sa bawat pagdaan niya sa pasilyo, bawat paglilinis ng mga mesa at salamin, naramdaman niya ang matatalas na tingin ng iba at ang pinakakinatatakutan niya ay ang paglapit ng tingin ni Diwa. Pilit niyang iniiwasan ang anumang direktang pakikipag-ugnayan sa binata. Nagtatago sa anino ng kanyang trabaho, umaasang hindi siya mapapansin, umaasa na hindi siya makikilala. Ngunit tila pinaglalaruan siya ng tadhana, sapagkat ang kanilang mga landas ay patuloy na nagtatagpo. Isang hapon, habang abala si Liwayway sa paglilinis ng opisina ni Diwa, ang kanyang puso'y kumakabog ng malakas. Ang silid ay malaki, malinis, at puno ng kakaibang amoy ng kapangyarihan at pagkalalaki na tila pamilyar. Pilit niyang inililihis ang kanyang isipan sa anumang alaala. Kinuha niya ang basurahan upang itapon ang mga laman nito. Sa gilid ng basurahan, nakita niya ang isang bagay na pilak, kumikinang sa sinag ng araw na tumatama sa bintana. Ito ay isang lighter, gawa sa metal, na may inukit na detalyadong imahe ng isang malaking agila na nakabuka ang pakpak. Biglang nanlamig ang kanyang mga kamay. Ang lighter na ito, ang pangitain ng lighter na ito, ay pilit na sumiksik sa kanyang isipan mula sa gabing iyon sa Hotel Paraluman. Hindi niya maalala ang mukha ng lalaki, ngunit ang lighter na ito, ang kanyang amoy, at ang inukit na agila ay malinaw na nakaukit sa kanyang isipan. Hawak niya ang lighter. Ang kanyang puso'y halos lumabas sa kanyang dibdib. Ang paghingay nagiging mabigat. Ang liwanag ng agila ay tila nagbubunyag ng isang nakatagong katotohanan na pilit niyang binubura. Sa mismong sandaling iyon, bumukas ang pinto ng opisina. Si Diwa Corpus, ang kanyang mga mata ay nanliit nang makita ako. Hawak ang kanyang lighter. Tila nawala ang lahat ng hangin sa aking baga. Ang aking kamay ay nanigas. Hindi ko magawang itago ang ebidensya. Ang kanyang tingin ay matalim, mapanuri, tila bumubutas sa aking kaluluwa. May problema ba, Binibining Santos? Tanong niya. Ang kanyang tinig ay malamig, ngunit may kakaibang undertone na hindi ko maintindihan. Isang bagay na malalim at may pagdududa. Agad kong ibinalik ang lighter sa mesa. Ang aking mga kamay ay nanginginig. Wala po, sir. Naglilinis lang po ako. Nakita ko lang po itong lighter, kaya pinulot ko. Pilit akong ngumiti. Ngunit alam kong mukha akong natatakot at may itinatago. Hindi siya nagsalita. Patuloy lang siyang nakatingin sa akin. Ang kanyang mga mata ay tila nagbabasa sa aking pinakatatagong lihim. Pakiramdam ko'y nakikita niya ang bawat butas sa aking pagtatago. Ang mga segundo ay tila naging oras. Ang katahimikan ay nakakabingi. Sa wakas, tumalikod siya. Naglakad patungo sa kanyang mesa at nagsimulang ayusin ang kanyang mga papeles, ngunit naramdaman ko pa rin ang bigat ng kanyang tingin. Sige, ipagpatuloy mo ang iyong trabaho, sabi niya nang hindi man lang lumingon. Agad akong umalis sa kanyang opisina. Ang aking puso'y halos sumabog sa kaba. Hindi ito ang unang beses na nakita ko ang lighter na yon.
Ang amoy ng yelo at tabako na bumabalot sa kanya ay sapat na upang ibalik ang bahagi ng gabing pilit kong binubura. Ang bawat sandali ng aking buhay ay tila isang pagtakas. Kailangan kong maging mas maingat. Kinabukasan, habang naglilinis ako sa pantry, narinig ko ang mga boses ni na Clara Reyes at Grace Lim. Ang dalawa ay kilala sa kanilang pagiging tsismosa at mapanlait. Narinig mo ba? Si Sir Diwa. Pinatawag daw si Hiraya sa opisina niya kaninang umaga. Bulong ni Clara na may mapanuksong na ngiti. Oo nga, tungkol daw kay Liwayway. Dagdag ni Grace na may panlait sa kanyang tinig. Ang dami nang pumupuna sa babaeng yan. Akala mo kung sinong inosente ang dami namang lihim. Baka naman may tinatago talaga, sabi ni Clara. Sabay tingin sa akin ng patago. Mahirap pagkatiwalaan ang mga taong bigla na lang sumusulpot, lalo na kung ang amo mo ang laging tinitingnan. Napatigil ako sa aking ginagawa. Ang init ay kumalat sa aking mukha. Alam kong ako ang pinag-uusapan nila. Ang pagkabahala ay umakyat sa aking lalamunan. Si Hiraya, pinatawag ni Diwa? Dahil sa akin? Hindi ko namalayan na sinasarado ko na pala nang mariin ang cabinet. Uy, Binibining Santos, napakaingay naman, sabi ni Grace na tila sinasadya akong inisin. Pasensya na po, mahina kong tugon at dali-dali akong lumabas sa pantry. Ang aking puso'y kumakabog ng malakas. Ang mga mata nila ay nakatutok sa akin, puno ng paghatol at inggit. Hindi ko sila kayang sagutin. Hindi ko kayang ipagtanggol ang aking sarili nang hindi inilalantad ang aking mga anak. Nang gabing iyon, matapos ang isang mahabang araw ng pagtatago at pag-iwas, sinalubong ako ng mainit na yakap ng aking mga anak. Ang kanilang mga ngiti ay tila liwanag sa madilim kong mundo. Ma, saan ka galing? Akala namin hindi ka na darating, sabi ni Bituin habang kumakapit sa akin. Nako, syempre naman mga anak ko. Si Mama ay laging uuwi sa inyo. Tugon ko, habang pinipigilan ang luha sa aking mga mata. Habang hinahalikan ko sila sa kanilang mga pisngi, naramdaman ko ang matinding pangamba. Paano kung malaman ng lahat ang aking lihim? Paano kung ang mga taong katulad ni na Clara at Grace ay sisirain ang aking reputasyon at dahil doon ay magdusa ang aking mga anak? Masakit isipin, masakit ang magtago. Ngunit mas masakit kung mawawala sa akin ang aking mga anak. Nang matulog na ang kambal, kinuha ko ang aking cellphone at tinawagan si Hiraya. Hiraya, kumusta? May pinag-usapan ba kayo ni Sir Diwa? Bulong ko. Ang aking tinig ay halos hindi marinig. Liway, huwag kang mag-alala. Sabi niya. Ang kanyang boses ay tila may pag-aalala. May mga tanong lang siya tungkol sa'yo, sa iyong records, pero wala akong sinabi na makakasama sa'yo. Pinagsabihan ko siya na huwag kang masyadong pagkaabalahan. Salamat, Hiraya. Sabi ko, ang aking tinig ay basag. Pero pakiramdam ko, malapit na siyang malaman ng lahat. Hindi pa. Huwag kang mawalan ng pag-asa. Tugon niya. Ngunit ang kanyang boses ay tila hindi rin siya sigurado. Pagkatapos ng tawag, naupo ako sa gilid ng kama. Pinagmamasdan ang tahimik na pagtulog ng aking mga anak. Hindi ko alam kung hanggang kailan ko kayang itago ang katotohanan. Ang mga mata ni Diwa Corpus, ang lighter na may agila, ang mga bulungan ni na Clara at Grace, at ang mga anak kong tanging kayamanan ko. Ang lahat ay tila isang nakakabinging kanta ng kapalaran na pilit akong hinihila pabalik sa isang nakaraan na pilit kong binubura. Ang init ng araw ay hindi alintana sa loob ng Minasaka Group. Ngunit ang init ng galit sa loob ni Hiraya Mendoza ay mas matindi pa. Sa bawat araw na nakikita niya si Liwayway na pinagtatalunan, pinupuna at sinisiraan ni na Clara at Grace, tila merong apoy na nagliliyab sa kanyang dibdib. Hindi niya maintindihan
kung bakit ganoon na lamang ang inggit ng dalawa. Lalo na't nakikita na rin niya ang pagbabago sa tingin ni Diwa kay Liwayway. Ang kanyang pagnanais na protektahan si Liwayway ay nagiging mas malakas, ngunit ang kanyang pagiging sekretarya ni Diwa ay naglalagay sa kanya sa isang mahirap na posisyon. Ang sabi-sabi, may asawa raw yang si Liwayway pero nagpapanggap na single para makahanap ng mayamang biktima. Bulong ni Clara kay Grace habang naglalakad sila sa gilid ng mesa ni Liwayway, sapat lamang upang marinig niya. Nagkunwari lang si Liwayway na hindi niya narinig, patuloy sa paglilinis ng keyboard, ngunit nanginginig ang kanyang mga kamay. Naku, kaya siguro laging nagtatago, sagot ni Grace na may panlait sa boses. Para kasing may pinapasan, pero hindi naman marunong ipagtanggol ang sarili. Napansin ni Hiraya ang panginginig ng mga balikat ni Liwayway. Ang kanyang puso'y kumirot. Gusto niyang sumabat. Gusto niyang ipagtanggol si Liwayway, ngunit alam niyang lalo lamang lalala ang sitwasyon. Bumalik ang alaala ng isang gabing maulan 3 taon na ang nakakaraan. Ang gabing iyon sa Hotel Paraluman. Alam niya ang bahagi ng katotohanan, ang tungkol sa mga bata, ang tungkol sa pagtakas ni Liwayway. At alam niya kung gaano kapeligroso kung malaman ng Minasaka Group ang tungkol doon. Ito ang dahilan kung bakit pilit siyang nagtatago at pinoprotektahan si Liwayway. Nang matapos ang trabaho, lihim na sumunod si Hiraya kay Liwayway. Nakita niya kung paano bumili si Liwayway ng murang gulay sa palengke at kung paano siya ngumiti sa kanyang mga anak sa kabila ng pagod. Ang pagmamahal niya kay Liwayway ay isang tahimik na apoy sa kanyang puso. Ang pagmamahal na ito ay walang hanggan, kahit pa alam niyang imposible. Kinaumagahan, habang naghahanda si Liwayway ng kanyang mga gamit sa paglilinis, nakita niya ang isang maliit na brown paper bag sa kanyang mesa. Kinuha niya ito at nakita ang isang mainit na pandesal at isang maliit na Tetra Pak ng kape. Mayroon ding isang maliit na sticky note. Kainin mo ito para may lakas ka. Walang pangalan. Ngunit alam ni Liwayway kung sino ang naglagay noon. Si Hiraya. Ang kanyang tanging kakampi sa mundong ito. Napangiti si Liwayway, isang nangiting may halong lungkot. Habang naglilinis si Liwayway sa opisina ng marketing, nagkaroon ng maliit na problema. May isang projector na ayaw gumana bago ang isang importante presentation. Agad na sinamantala ni na Clara at Grace ang pagkakataon. Tingnan niyo yan, siguradong ginamit niya na naman sa kung ano-anong kalokohan, sabi ni Clara sa kanyang grupo habang nakaturo kay Liwayway. Baka naman sinira niya para hindi matuloy ang meeting, para may rason siyang magpa-cute kay Sir Diwa. Dagdag ni Grace na may halakhak. Narinig ito ni Diwa, napapadaan sa pasilyo. Kumunot ang kanyang noo. Hindi siya sigurado kung ano ang totoo, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatili kay Liwayway na nakayuko, pilay hindi alam kung paano ipagtanggol ang sarili. Nagdesisyon si Diwa na mamagitan. Anong nangyayari dito? Tanong ni Diwa. Ang kanyang tinig ay malakas at malinaw, na ikinatahimik ng lahat. Nagulat sina Clara at Grace. Sir, eto po kasing si Liwayway. Sinira niya yata ang projector. Kailangan po sa presentation namin. Tiningnan ni Diwa si Liwayway. Totoo ba yon, Binibining Santos? Umiling si Liwayway. Ang kanyang mga mata ay nagbabanta na tumulo ang luha. Hindi po sir. Hindi ko po sinira. Naglilinis lang po ako. May nakakita ba na sinira niya? Tanong ni Diwa. Ang kanyang tingin ay bumalik kina Clara at Grace. Nagkatinginan ang dalawa at umilingig. Sige, sabi ni Diwa. Huwag kayong magsalita ng walang ebidensya. Kung may problema ang projector, ipacheck sa IT. At kung may nagkamali man, hindi ito ang paraan para ayusin. Naglakad siya palayo. Ngunit bago siya tuluyang mawala sa paningin,
Naramdaman ni Liwayway na ang tingin niya ay nanatili sa kanya ng ilang sandali. Isang tingin na puno ng pagdududa at pagkalito. Masakit para kay Liwayway. Masakit na kahit si Diwa ay hindi pa rin siya pinagkakatiwalaan kahit na ipinagtanggol niya ako. Ang kanyang dignidad ay tila nilalamutak. Nang gabing iyon, habang naglilinis ako ng banyo, hindi ko na kinaya. Bumuhos ang aking mga luha, ang bawat patak ay may kalakip na kirot. Ang pangungutya ni na Clara at Grace, ang pagdududa ni Diwa, at ang patuloy na pagtatago ng aking lihim. Pakiramdam ko'y mag-isa ako sa laban na ito. Sa isang sulok, nakita ako ni Hiraya. Hindi niya ako nilapitan, ngunit naramdaman ko ang kanyang presensya. Narinig ko ang kanyang malalim na paghinga at alam kong nasasaktan din siya para sa akin. Pilit kong pinunasan ang aking luha. Ayaw kong makita niya akong mahina. Ngunit huli na, alam kong nakita niya. Naalala ni Hiraya ang gabi 3 taon na ang nakararaan. Ang gabi nang matanggap niya ang tawag mula sa isang hindi kilalang numero na nag-uutos sa kanya na ihatid ang isang babae sa Hotel Paraluman. Ang gabi na nakita niya si Liwayway, nalilito at takot at ang babala na huwag siyang makialam. Hindi niya sinasadya ang nangyari at ang pagtulong niya kay Liwayway na makatakas ay ang tanging paraan upang maibsan ang kanyang konsensya. Ngunit ngayon, tila bumabalik ang lahat. Pag-uwi ni Hiraya, may isang mensahe sa kanyang phone mula sa isang hindi kilalang numero. Huwag kang makialam sa buhay ni Liwayway Santos at ni Diwa Corpus. Kung hindi, malalaman ng lahat ang lahat. Nanlamig ang buo niyang katawan. Ang kanyang hinala ay nagkatotoo. Mayroon talagang nagmamanipula sa likod ng mga eksena. Hindi lamang sina Clara at Grace. Mas malaki ang gulong ito kaysa sa kanyang inaakala. Ang kanyang pagnanais na protektahan si Liwayway ay nagiging mas komplikado at mas mapanganib. Ang mga mata ni Diwa Corpus ay hindi makatulog sa loob ng maraming gabi. Ang larawan ni Liwayway, ang sugat sa balikat nito, ang lighter na may agila, at ang mga salita ni Hiraya na para ito sa mga bata. Lahat ng ito ay bumubuo ng isang palaisipan sa kanyang isipan na pilit niyang binubuo. Ang kanyang profesional na pagkatao ay nagtatago ng isang mas malalim na pagdududa, isang matinding pagkalito na hindi niya maipaliwanag. Hindi niya kayang ganoon na lamang ibaliwala ang lahat. Isang umaga, habang nasa kanyang opisina, tinawagan niya ang IT department. Gusto kong bawiin ang lahat ng data mula sa CCTV ng Hotel Paraluman. 3 taon na ang nakakaraan. Utos niya, ang kanyang tinig ay seryoso. Lahat ng recording sa loob at labas ng hotel at anumang lag ng reservation para sa petsang yon. Ilang oras ang lumipas. Bumalik ang IT department na may malungkot na balita. Sir, humihingi po kami ng paumanhin. Ang mga recording mula sa petsang yon ay tila nawawala o nasira. Mayroong ring mga irregularities sa reservation log. Tila sinadya pong burahin ang ilan. Kumunot ang noo ni Diwa na nawawala. Nasira. Hindi ito isang simpleng pagkakataon. Mayroong isang bagay na mas malalim. Ang pagdududa niya ay lalong lumalim. May nagtatago ng katotohanan. Sa tanghali, habang naglalakad si Diwa sa pasilyo, nakita niya si Liwayway na nakaupo sa bench sa gilid, kumakain ng kanyang tanghalian. Nag-iisa. Ang kanyang cellphone ay nasa tabi niya at tila may kausap siya. Hindi sinasadya. Narinig ni Diwa ang isang bahagi ng usapan. Opo, inay. Malapit na po akong umuwi. Sabi ni Liwayway sa telepono. Ang kanyang tinig ay malambing. Namimiss ko na rin po sila Bituin at Sinag. Oo, inay. Kinantahan ko sila kanina. Ang paborito nilang anghel ng bahay? Biglang tumigil ang mundo ni Diwa. Anghel ng bahay. Ang kanta na yon. Ang kantang yon na tila narinig niya na sa isang lugar. Ang kantang yon na tila kinanta sa kanya sa isang gabi ng kalituhan.
Ang kanyang puso'y kumabog ng malakas. Ang boses ni Liwayway, ang kanyang tono, ang kanta. Ang lahat ay tila muling nagbigay buhay sa isang bahagi ng kanyang alaala na pilit niyang nilalabanan. Isang malabo, ngunit malinaw na larawan ng isang babae na kumakanta sa kanyang tabi. Habang umaambon sa labas, hindi niya nakita ang mukha noon, ngunit ang boses. Ang boses na yon ay hindi niya malilimutan. Nagpatuloy si Diwa sa paglakad, ngunit ang kanyang isipan ay abala sa bawat tunog ng boses ni Liwayway. Ang pamilyar na kanta, ang sugat sa balikat, ang lighter, at ngayon, ang mga bata, bituin at sinag. Habang pabalik si Diwa sa kanyang opisina, nakita niya ang isang maliit na papel na nakakalat sa sahig. Kinuha niya ito. Ito ay isang drawing. Isang simple, inosenteng drawing ng isang maliit na bata. Mayroong isang lalaki, isang babae, at dalawang maliliit na bata na mayroong ma at pa sa ilalim ng bawat figura. Ang lalaki ay may matulis na buhok tulad niya. At ang mga bata, mayroon silang kakaibang hugis ng mata na tila pamilyar. Sa likod ng drawing, mayroong pangalan, Bituin Santos. Nanigas ang buong katawan ni Diwa. Bituin Santos, hindi lang ito basta drawing. Hindi lang ito basta pangalan. Ang mga pagdududa niya ay nagsisimulang maging katotohanan. Ang bawat piraso ng palaisipan ay tila nagsasama-sama. Sa hapon, habang abala si Diwa sa pagrerepaso ng mga kontrata, pumasok sina Clara at Grace sa kanyang opisina na may mapanuksong na ngiti sa kanilang mga labi. "Sir, mayroon po kaming importanteng impormasyon para sa inyo," sabi ni Clara habang inilalapag ang kanyang cellphone sa mesa. Nakita ni Diwa ang mga larawan sa screen. Ito ay mga larawan ni Liwayway at Hiraya na magkasama, tila nag-uusap ng lihim. Mayroon ding mga pekeng screenshot ng mga text message sa pagitan nila na nagpapahiwatig ng isang romantikong relasyon. "Sir, ang sabi-sabi po kasi, matagal na raw pong magkasintahan si Liwayway at Hiraya," sabi ni Grace na may halong intriga sa kanyang tinig. "Baka po may tinatago silang relasyon sa loob ng kumpanya." Nagulat si Diwa. Sino ang Hiraya na ito? Ang Hiraya na kanyang pinagkakatiwalaan? Ang Hiraya na tila nagtatago ng mga lihim? Ang kanyang isipan ay bumabalik sa usapan ni Hiraya sa telepono? Para ito sa mga bata. Ang kanyang pagdududa kay Liwayway ay naging mas komplikado. Mayroon ba siyang asawa? O si Hiraya ang ama ng mga bata? Ang kanyang puso ay biglang kumirot. Isang kakaibang kirot na hindi niya maintindihan. Sa halip na maniwala sa mga chismis, lalong naging matalas ang isipan ni Diwa. Hindi ito simple. Mayroong isang mas malalim na bagay na nangyayari. Ang pagdududa niya kay Liwayway ay nagiging pagkalito. At ang pagkalito ay nagiging isang kakaibang pagkabighani. Kailangan niyang malaman ang katotohanan. Ngayon na, ng gabing iyon, matapos ang kanyang trabaho, nagdesisyon si Diwa. Hindi na siya magtatanong kay Hiraya. Hindi na siya mag-aaksaya ng oras sa mga chismis. Kailangan niyang malaman ang katotohanan ng direkta. Hinarap niya ang kanyang driver. "Ihatid mo ako sa address na ito," sabi niya habang ibinibigay ang isang piraso ng papel. Ang address ni Liwayway Santos. Pagdating sa mahirap na lugar na yon, bumaba si Diwa mula sa kanyang sasakyan. Ang bahay ni Liwayway ay maliit ngunit malinis at merong isang kakaibang init na nagmumula sa loob. May liwanag sa bintana at narinig niya ang mga tawanan ng mga bata. Naglakad siya papalapit. Ang kanyang puso'y kumakabog. Nang makalapit siya, nakita niya ang bahagyang nakabukas na pinto. Sa loob, naroon si Liwayway. Naglalaro kasama ang dalawang bata. "Bituin Sinag, dali kay mama kayo." Naririnig niyang sabi ni Liwayway na may tawa sa kanyang tinig. Napatigil si Diwa. Hindi siya makagalaw. Ang dalawang bata, tumatalon, naglalaro. Ang kanilang mga ngiti ay malinaw.
Ang kanilang mga mata, ang kanilang mga labi, ang kanilang mga mukha. Mayroong isang bahagi ng kanya sa mga mukhang iyon. Ang kanyang hinala ay nagkatotoo. Ang kanyang mundo ay tila gumuho. Ang kanyang puso'y tila binabato ng libu-libong karayom. Ang mga bata, ang mga anak ni Liwayway, ang mga anak niya. Ang gabi ay tila isang malaking pader na humaharang sa pagitan ni diwa at ng katotohanan. Ngunit ngayon, gumuho na ang pader na yon. Ang nakabukas na pinto ay tila isang lagusan patungo sa isang realidad na hindi niya kailanman inasahan. Ang mga tawanan ni Bituin at Sinag, ang kanilang inosenteng mga mukha na may bahid ng kanyang sariling mukha, ay tila mga suntok sa kanyang dibdib. Ang kanyang hinala, na pilit niyang nilalabanan, ay naging isang matinding katotohanan. Naglakad si Diwa papalapit sa pinto. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom. Ang bawat hakbang ay mabigat. Tila mayroong bakal na nakakabit sa kanyang mga paa. Ang kanyang puso'y kumakabog ng malakas, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa isang kakaibang halo ng pagkagulat, sakit, at isang uri ng pagkaakit na hindi niya maintindihan. Sa loob ng bahay patuloy ang paglalaro ni Liwayway at ng kambal. Si Liwayway ay nakatalikod sa pinto, abala sa pagpapatawa sa kanyang mga anak. Ang kanyang nangiti ay totoo. Masaya, malayo sa Liwayway na nakita niya sa opisina. Ang Liwayway na laging nakayuko, laging nagtatago. Sino ka? Ang tinig ni Bituin ang unang nakabasag sa katahimikan. Napalingon si Liwayway. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makita si Diwa na nakatayo sa pintuan. Ang kanyang mukha ay seryoso, malamig, ngunit mayroong isang bagay sa kanyang mga mata na tila nasaktan. Ang kanyang nangiti ay agad nawala at ang kanyang katawan ay naniga. Ang kinatatakutan niya ay nangyari na. Diwa? Bulong niya. Ang kanyang tinig ay halos hindi marinig. Liwayway Santos? Sabi ni Diwa. Ang kanyang tinig ay puno ng awtoridad. Pwede ba tayong mag-usap? Ang kanyang tingin ay lumipat mula kay Liwayway patungo sa dalawang bata, na ngayon ay tahimik na nakatingin sa kanya. Ang pagkakapareho ng mga bata sa kanya ay hindi na maikakaila. Mama, sino po siya? Tanong ni Sinag habang kumakapit sa binti ni Liwayway. Niyakap ni Liwayway ang kambal. Tila pinoprotektahan sila mula sa isang mapanganib na nilalang. Mga anak, pumasok muna kayo sa kwarto. May kakausapin lang si Mama. Ayaw ng mga bata. Ngunit hinila sila ni Liwayway papasok sa isang silid at dahan-dahang sinara ang pinto. Nang makaharap niya si Diwa, ang kanyang mukha ay puno ng takot at galit. Anong ginagawa mo dito? Tanong niya. Ang kanyang boses ay nanginginig. Wala kang karapatan na pumunta dito. May karapatan ako, sagot ni Diwa. Ang kanyang tinig ay mataas na. Ang mga batang yon, sila ba ang mga anak ko? Ang bawat salita ay tila isang bato na ibinabato sa pagitan nila. Nanigas si Liwayway. Ayaw niyang sumagot. Ayaw niyang aminin. Ngunit ang katotohanan ay nakasulat na sa mukha ng mga bata. Wala kang kinalaman sa kanila. Pilit niyang tanggi. Kahit pa alam niyang wala ng saysay. Hindi ka makakatanggi, Liwayway, sabi ni Diwa. Ang bawat hibla ng kanilang pagkatao ay sumisigaw ng pangalan ko. Sila ba ang bunga ng gabing iyon sa Hotel Paraluman? Huminga si Liwayway ng malalim. Ang kanyang mga mata ay nanunubig. Oo, sila nga. Sila sina Bituin at Sinag, ang mga anak mo. Pero wala kang kinalaman sa kanila. Wala kang alam sa pinagdaanan ko. Wala kang alam kung gaano kahirap ang itago sila, ang palakihin sila ng mag-isa. Ang kanyang mga salita ay puno ng hinanakit at sakit. Bakit ka bumalik? Bakit ngayon pa? Ang kanyang mga salita ay tila isang balang tumama sa puso ni Diwa. Ang galit ay unti-unting napalitan ng sakit.
Ang larawan ng isang babaeng nag-iisa na nagpapalaki ng kanyang mga anak na may matinding takot sa kanyang mga mata ay tila bumabalot sa kanyang isipan. Hindi ko alam, sabi ni Diwa. Ang kanyang boses ay humina. Hindi ko alam na nagbunga ang gabing iyon. Bakit hindi mo sinabi? Bakit ka umalis nang walang pasabi? At ano, papaniwalaan mo ako? Tanong ni Liwayway. Ang kanyang boses ay puno ng pait. Isang tagalinis na may anak sa isang mayaman na lalaki? Magandang kwento yan, di ba? Marahil, sasabihin mo pa na gusto ko lang ang pera mo, na dinadaya ko lang ang mga tao. Natahimik si Diwa. Ang kanyang mga salita ay tila bumalik sa kanya. Ang mga salita ni na Clara at Grace, ang mga chismis na narinig niya tungkol kay Liwayway, ang kanyang mga pagdududa. May isa pang bagay na kailangan kong malaman, sabi ni Diwa. Alam ba ni Hiraya ang lahat ng ito? Siya ba ang kasabwat mo sa pagtatago ng mga bata? Nanlaki ang mga mata ni Liwayway. Walang kinalaman si Hiraya dito. Siya ang tumulong sa akin nang wala akong matakbuhan. Siya ang tumulong sa akin para makahanap ng lugar na matitirhan. Siya ang tanging kakampi ko. Ang galit ay bumalik sa mga mata ni Diwa. Kaya pala siya laging abala sa'yo. Kaya pala siya nagtatago ng mga impormasyon tungkol sa'yo. Nilinlang niyo akong dalawa. Hindi nakasagot si Liwayway. Ang kanyang mga mata ay lumuluhan na. Hindi niya kayang ipagtanggol si Hiraya nang hindi inilalantad ang lahat. Kailangan kong malaman ang lahat ng katotohanan. Liwayway, sabi ni Diwa. Ang kanyang boses ay matigas. Pupunta ako kay Hiraya at kailangan niyang sabihin sa akin ang lahat. Nang makalabas si Diwa sa bahay ni Liwayway, agad siyang nagmaneho patungo sa kondominium ni Hiraya. Ang kanyang isipan ay puno ng kaguluhan, galit at pagkalito. Nang buksan ni Hiraya ang pinto, agad na bumungad ang galit na mukha ni Diwa. Alam mo ba ang tungkol sa mga anak, Hiraya? Tanong ni Diwa. Ang kanyang boses ay puno ng pagdududa. Alam mo ba na may mga anak ako kay Liwayway? Nanlamig si Hiraya. Ang kanyang mukha ay namutla. Diwa, kalma ka lang. Paano ako kakalma, Hiraya? Sigaw ni Diwa. Ang taong pinagkakatiwalaan ko, ang akala kong kaibigan ko, ay nagtago ng ganito kalaking lihim sa akin. Sabihin mo sa akin ang lahat. Ngayon na. Huminga si Hiraya ng malalim. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkabahala at konsensya. Diwa, alam ko. Alam kong hindi ito ang tamang paraan pero ginawa ko ito para kay Liwayway, para sa kaligtasan niya at ng mga bata. Ang bawat salita ni Hiraya ay tila suntok sa dibdib ni Diwa. Ang kanyang galit ay lalong lumaki. Pakiramdam niya ay pinagtaksilan siya. Pinagtaksilan ng babaeng pinaghihinalaan niya at ng taong pinagkakatiwalaan niya. Ang kanyang mundo ay tila gumuho sa isang iglap. Kung ganoon, sabi ni Diwa, ang kanyang tinig ay malamig na yelo. Mula ngayon, wala kang kinalaman sa kanila. At mula ngayon, huwag kang makialam sa buhay ni Liwayway. Naiintindihan mo ba, Hiraya? Ang lahat ng ito ay pag-aari ko. Ang mga bata, sila ang mga anak ko. Tumalikod si Diwa at lumabas sa kondominium ni Hiraya. Iniwan ang kanyang sekretarya na tulala at puno ng pighati. Ang kanyang isipan ay abala sa isang bagay lamang, ang paggawa ng isang DNA test. Ngayon na, kailangan niya ng matibay na ebidensya, kailangan niya ng katotohanan. Ang gabing iyon ay naging simula ng isang bangungot para kay Liwayway Santos. Ang pagharap ni Diwa Corpus, ang kanyang mga matatalim na salita, at ang pagtuklas niya sa kambal ay nagdulot ng matinding takot sa puso ni Liwayway. Alam niyang hindi na niya kayang itago ang katotohanan. Ang kanyang lihim ay tuluyan ng nabunyag at ang kanyang mundo ay tila gumuho. Pagpasok ni Liwayway sa trabaho kinaumagahan, ramdam niya ang bigat ng bawat sulyap at bulungan.
Ang mga mata ng kanyang mga kasamahan ay tila mga karayom na tumutusok sa kanya. Ang dati tahimik at payapa niyang buhay ay naging sentro ng mga tsismis at paghuhusga. Narinig mo na ba ang balita? Bulong ni Clara kay Grace, sapat upang marinig ng lahat sa pantry. Ang pobreng tagalinis, may 2 anak pala sa labas, at ang sabi-sabi, ang ama daw ay si Sir Diwa. Nginisian ni Grace, naku, ayan na. Siguradong ginamit lang yan para makakuha ng pera. Hindi ba't kilala ang mga ganyan? Ang tawag doon, gold digger. Ang mga salitang yon ay tila mga suntok sa dibdib ni Liwayway. Gusto niyang sumabat, gusto niyang ipagtanggol ang sarili, ngunit ang bawat salita ay bumabalik sa kanyang lalamunan. Ang kanyang dignidad ay tila nilalamutak sa harap ng lahat. Sa gitna ng mga bulungan at panlilibak, isang tao ang laging nagbibigay ng liwanag sa kanyang madilim na araw. Si Diwa. Sa mga sumunod na linggo, hindi inaasahan ni Liwayway ang mga pagbabago sa kilos ni Diwa. Hindi na siya malamig at malayo. Sa halip, madalas siyang nakikita sa paligid ng mga pasilidad na karaniwang dinadaanan ni Liwayway at ng kambal. Isang hapon, habang naglalakad si Liwayway kasama sina Bituin at Sinag sa parke malapit sa kanilang bahay, nakita niya si Diwa na nakaupo sa isang bench, nagbabasa ng dyaryo. Nagulat siya. Hindi niya alam kung ano ang gagawin. Ngunit bago pa siya makakilos, nakita na ni Diwa ang mga bata. Bituin! Sinag! Tawag ni Diwa na may isang maliit na ngiti sa kanyang labi. Isang nangiting hindi niya nakita kailanman sa loob ng opisina. Ang mga bata na hindi pa lubos na naiintindihan ang sitwasyon ay tumakbo papalapit kay Diwa. Daddy! Sigaw ni Bituin na may matamis na ngiti. Niyakap ni Diwa ang mga bata at kinuha ang 2 ice cream mula sa kanyang bag. Gusto niyo ba ng ice cream? Ang mga mata ng kambal ay nagningning sa tuwa. Si Liwayway naman, na natili sa kanyang kinatatayuan, ang kanyang puso'y puno ng muling pagkalito. Nakikita niya ang pagmamahal sa mga mata ni Diwa para sa mga bata. Ang pagmamahal na yon ay totoo at ito ay nagdulot ng isang kakaibang init sa kanyang dibdib. Nang makalapit si Liwayway, tiningnan siya ni Diwa. Ang kanyang tingin ay may bahid ng pagkaawa at pagsisisi. Pwede ba tayong mag-usap, Liwayway? Tanong niya. Diwa, tugon ni Liwayway, ang kanyang boses ay mahina. Hindi ito ang tamang lugar. Hindi ba't ito na ang tamang lugar para maging totoo tayo? Sagot ni Diwa. Ngunit bago pa sila makapagpatuloy sa pag-uusap, biglang dumating sina Clara at Grace. Hawak nila ang kanilang mga cellphone at agad na kinuna ng litrato si Diwa kasama ang kambal at si Liwayway. Naku, tingnan nyo yan. Akala nyo ba matatalino kayo? Sabi ni Clara na may mapanuksong ng ngiti. Ayan na ang ebidensya. Ang tagal nang nililihim ang mga anak sa labas. Ngayon, ipinagmamalaki na sa publiko. Ang bilis naman niyang umakyat sa pwesto. Sa tingin ko, matagal na itong prinano. Dagdag ni Grace. Ang mga larawan at ang kanilang mga salita ay mabilis na kumalat sa social media ng kumpanya. Agad itong naging trending topic. Ang mga komento ay puno ng paghuhusga at paglilibak. Gold digger! Kailangan lang ng pera. Napakasama ng babaeng yan. Kinabukasan, naging isang impyerno ang araw ni Liwayway. Ang bawat sulok ng Minasaka Group ay tila bumubulong ng kanyang pangalan. Ang mga kasamahan niya ay umiiwas sa kanya. Tila mayroong nakakahawang sakit. Ang kanyang dignidad ay tila nilalamutak. Pauwi ako galing trabaho. Ang aking mga mata ay namumugto at ang aking puso ay puno ng sakit. Ang mga bulungan ng tao, ang mga mapanlait na tingin, at ang mga akusasyon ay tila nakaukit sa aking kaluluwa. Gusto kong sumigaw. Gusto kong ipagtanggol ang aking sarili. Ngunit wala akong lakas. Wala akong karapatan. Nang makauwi ako,
Nakita ko si Hiraya na naghihintay sa labas ng aking bahay. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala at bighati. Liwayway, narinig ko ang lahat. Sabi niya, ang kanyang tinig ay basag. Masama ang loob ko na hindi kita kayang protektahan. Hiraya, huwag ka nang makialam. Sabi ko, ang aking tinig ay malamig. Lalo lang lalala ang sitwasyon. Hayaan mo na lang akong mag-isa. Pero liwayway, hindi ko kaya. Hindi ko kayang makita kang nasasaktan. Tugon niya, ang kanyang mga mata ay nanunubig. Kailangan mong gawin, Hiraya, sabi ko. Para sa ating lahat, para sa kaligtasan ng mga bata. Tumalikod ako at pumasok sa loob ng bahay. Iniwan si Hiraya na nakatayo doon, puno ng kawalang magawa. Ang sakit sa kanyang mga mata ay hindi ko makalimutan. Ang kanyang pagmamahal sa akin ay malalim, ngunit ang aking takot ay mas malalim. Nang gabing iyon, matapos matulog ang mga bata, binuksan ko ang aking cellphone. Puno ito ng mga notification, mga komento, at mga mensahe ng panlilibak. Ang mga larawan ni Diwa, kasama ang mga bata, ay kumalat na sa buong internet. Mayroon ding isang news article mula sa isang tabloid na may headline. Ang direktor ng lihim na korporasyon ay may anak sa isang tagalinis? Sino siya? Ang bawat salita, bawat larawan ay tila bumubura sa aking pagkatao. Ang aking buhay, na pilit kong itinatago, ay nakalatag na sa harap ng lahat, puno ng paghuhusga at paglilibak. Ang aking puso'y puno ng takot. Hindi ko na alam kung saan ako pupunta. Hindi ko na alam kung paano ko haharapin ang lahat. Ang aking mundo ay gumuho at wala akong matakbuhan. Ang bawat pahina ng balita, bawat post sa social media, at bawat bulong sa pasilyo ay tila mga martilyo na humahampas sa ulo ni Diwa Corpus. Ang Minasaka Group, ang kanyang buhay at pagmamay-ari ay nasa gitna ng isang iskandalo na nagbabanta sa reputasyon at pinansyal na katatagan nito. Ang mga larawan niya kasama si Liwayway at ang kambal na may kalakip na mga malisyosong caption ay kumalat ng mabilis kaysa sa apoy. Kaguluhan, takot, at pagkadismaya sa sarili ang bumalot sa kanya. Alam niyang ito ang presyo ng kanyang pagtatago at ang kanyang pagiging bulag sa katotohanan. Diwa, ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito? Ang malakas na tinig ni Ginoong Miguel Corpus, ang kanyang ama, ang bumalot sa kanyang opisina. Nakatayo ito sa kanyang harapan. Ang kanyang mukha ay galit at puno ng pagkabahala. Alam mo ba kung gaano kalaki ang epekto nito sa nalalapit nating merger sa Tanaka Holdings? Ang reputasyon ng kumpanya, ang ating pangalan, lahat ay nakataya. Ama, kalma lang po. Sagot ni Diwa. Pilit na pinapanatili ang kanyang composure, ngunit ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas. Aayusin ko po ito. Aayusin? Paano, Diwa? Sigaw ng kanyang ama. Paano mo aayusin ang isang kahihiyan na kumalat na sa buong bansa? Ang babaeng yan, ang tagalinis na yan, at ang kanyang mga anak. Kailangan mong pabulaanan ng lahat. Saan ka ba nagmana ng kalokohan na yan? Sa isang gabing kalituhan? Dapat mo siyang sibakin, ngayon na, at kalimutan ang tungkol sa mga batang iyon. Nanigas si Diwa, ang kanyang ama, na laging nagtuturo sa kanya ng kahalagahan ng responsibilidad at integridad, ay ngayon ay nag-uutos sa kanya na itakwil ang kanyang sariling dugo. Ang kanyang puso'y puno ng sakit. Hindi ko po sila kayang itakwil, ama. Tugon ni Diwa. Ang kanyang boses ay matatag. Sila ang mga anak ko. Responsibilidad ko po sila. Responsibilidad. Halos tumawa ang kanyang ama sa pangungutya. Ang tanging responsibilidad mo ay ang kumpanya, ang Minasaka, at ikaw ang nagdudulot ng gulo. Umalis si Ginoong Miguel, umuusok sa galit, iniwan si Diwa na nakatulala.
Ang mga salita ng kanyang ama ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, ang responsibilidad niya sa kumpanya, sa kanyang pamilya, at ngayon, sa kanyang sariling dugo. Ang kanyang puso'y nagdadalawang isip. Kinaumagahan, habang abala si Diwa sa isang meeting sa conference room, biglang narinig nila ang malakas na sigawan mula sa labas. Isang malakas na ingay, sinundan ng pag-iyak ng isang bata. Nagkatinginan ng lahat. Anong nangyayari? Tanong ni Diwa at agad na tumayo. Nagmamadali silang lumabas sa conference room. Sa construction site, sa likod ng gusali, na hindi kalayuan sa daycare center ng kumpanya, nakita ni Diwa si Liwayway. Umiiyak, hawak-hawak si Sinag, naduguan ang binti. Tila may basag na salamin sa lupa. Ang mga nagtatrabaho ay nagmamadaling lumapit. Si Clara at Grace, na nasa malapit ay nakatingin. Ang kanilang mga mata ay puno ng pagkagulat at takot. Ang nangyari ay tila aksidente. Ngunit ang lugar na yon ay hindi dapat puntahan ng mga bata. Sinag! Sigaw ni Diwa at nagmadali siyang tumakbo papalapit. Ang kanyang puso'y tila huminto. Diwa! Sigaw ni Liwayway, ang kanyang muka ay puno ng takot. Natusok si Sinag. Kailangan natin siyang dalhin sa ospital. Agad na binuhat ni Diwa si Sinag at nagmadaling tumakbo patungo sa kanyang sasakyan. Nag-umpisa si Liwayway na sumama, ngunit pinigilan siya ng mga security guard dahil sa protokolo. Sumunod ka na lang, Liwayway, sigaw ni Diwa habang nagmamadaling sumakay sa sasakyan at pinaandar ito patungo sa pinakamalapit na ospital. Sa ospital, ang mga doktor at nurse ay nagmamadaling gumawa ng pagsusuri. Si Liwayway ay dumating, humihingal. Ang kanyang mga mata ay basang-basa. Nakita niya si Diwa na nakatayo sa labas ng emergency room. Ang kanyang mukha ay balisa. Kumusta na siya? Tanong ni Liwayway. Ang kanyang boses ay nanginginig. Kailangan niya ng dugo, sagot ni Diwa. Malaki ang nawala sa kanya, pero mayroon siyang napakabihirang grupo ng dugo. Ang puso ni Liwayway ay kumabog ng malakas. Napakabihirang grupo ng dugo? Ibig sabihin, mas mahirap humanap ng donor. Lumabas ang doktor. Ginoong Corpus, Binibining Santos, kailangan po ng agarang blood transfusion ng bata. Ang kanyang blood type ay AB negative. Napakabihira po. Sinubukan na po naming hanapan sa blood bank, ngunit wala po kaming makita na kaagad-agad. Ako po, sabi ni Diwa. Ang kanyang boses ay matatag. Ako ang magdodonate ng dugo. AB negative din po ako. Kunan niyo po ako ng dugo ngayon na. Nagulat si Liwayway. AB negative? Ang blood type ni Diwa ay AB negative din? At ito ang blood type ng kanyang anak? Ang kanyang mga mata ay nanlaki. At tiningnan niya si Diwa, na ngayon ay abala na sa pag-fill up ng mga form. Ang pagdududa, ang kanyang mga takot, ang lahat ay tila nagiging katotohanan. Ilang minuto ang lumipas, nakahiga si Diwa sa isang kama, habang ang kanyang dugo ay dahan-dahang dumadaloy patungo sa mga tubo na konektado kay Sinag. Tiningnan niya ang kanyang dugo na ngayon ay dumadaloy sa kanyang anak. Ang isang kakaibang emosyon ay bumalot sa kanya. Sakit, pangamba, pagmamahal, na ngayon lamang niya naramdaman ng ganito kalalim. Ang kanyang anak, ang kanyang dugo. Ang lahat ng pagdududa, ang lahat ng pagkalito, ang lahat ng galit ay unti-unting napalitan ng isang matinding pagmamahal. Habang hinihintay nila ang pagtatapos ng transfusion, lumapit ang isang nurse kay Diwa. Sir, narito na po ang resulta ng inyong DNA test. Nanlamig ang buong katawan ni Diwa. Ito na, ang katotohanan. Dahan-dahan niyang kinuha ang maliit na sobre. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Nakatingin din si Liwayway sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkabahala. Dahan-dahang binuksan ni Diwa ang sobre
Ang kanyang puso'y halos lumabas sa kanyang dibdib. Ang kanyang mga mata ay bumaba sa mga salitang nakasulat sa papel. Ang kanyang mukha ay unti-unting namutla. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa pagkagulat at sakit. Ang katotohanan ay nakasulat na doon, malinaw at hindi na maikakaila. Ang malakas na pagkabog ng puso ni Liwayway ay tila naririnig niya sa buong emergency room. Nakatayo siya, hindi makakilos. Ang kanyang mga mata ay nakatutok kay Diwa na ngayon ay hawak ang maliit na sobre. Ito ang sandali ng katotohanan, ang sandali na magbabago sa kanilang lahat. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa matinding kaba at takot. Dahan-dahang binuksan ni Diwa ang sobre. Ang kanyang mga mata ay bumaba sa mga salitang nakasulat sa papel. Sa bawat linya, sa bawat letra, tila gumuho ang kanyang mundo. Ang kanyang mukha ay namutla. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa pagkagulat. At pagkatapos ay unti-unting napuno ng sakit at pagsisisi. Bumagsak ang sobre mula sa kanyang kamay at napaupo siya sa sahig. Ang kanyang mga kamay ay sumambot sa kanyang ulo, ang kanyang katawan ay nanginginig. Diwa, bulong ni Liwayway, ang kanyang boses ay basag. Tiningnan siya ni Diwa, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Sila nga, sabi niya, ang kanyang tinig ay basag. Sila sina Bituin at Sinag, mga anak ko. Ang kanyang mga salita ay tila isang balang tumama sa dibdib ni Liwayway. Ang sakit, ang galit, ang hinanakit na matagal na niyang kinikimkim ay biglang bumalik. Ang kanyang mga mata ay nanunubig at bumuhos ang kanyang luha. Hindi na niya kayang itago ang kanyang emosyon. Lumapit siya kay Diwa at sa halip na umalo ay sinuntok niya ito sa dibdib. Ang bawat suntok ay may kalakip na sakit at galit. Alam mo ba kung gaano kasakit ang pinagdaanan ko? Sigaw ni Liwayway. Ang kanyang boses ay puno ng pait. Ang itago sila, ang palakihin sila ng mag-isa, ang tanggapin ang lahat ng panlilibak. At ikaw na ang dami-daming hinala, na inakusahan ako ng kung ano-ano. Ang akala mo ba madali para sa akin ang lahat ng ito? Umiyak si Liwayway ng malakas. Ang kanyang mga salita ay nagdulot ng mas matinding sakit kay Diwa. Nakita niya ang lahat ng kanyang pagkakamali, ang lahat ng kanyang pagdududa, ang lahat ng kanyang pagiging bulag. Ang kanyang mga luha ay bumuhos din. Ang kanyang puso'y puno ng pagsisisi. Patawarin mo ako, Liwayway, bulong ni Diwa. Ang kanyang boses ay basag. Patawarin mo ako sa lahat ng sakit na naidulot ko sa iyo. Patawarin mo ako sa aking pagiging bulag. Sa gitna ng kanilang pagluha at paghaharap, biglang dumating si Hiraya. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkabahala at nakita niya ang nagaganap na eksena. Tiningnan niya si Liwayway at pagkatapos ay si Diwa. Ang kanyang kalooban ay nagulantang. Hindi na niya kayang itago ang katotohanan. Hindi lang ito ang kailangan ninyong malaman, sabi ni Hiraya. Ang kanyang tinig ay matatag. Mayroong mas malalim na dahilan sa likod ng lahat ng ito. Nagulat sina Liwayway at Diwa at tumingin sila kay Hiraya. Ang gabing iyon sa Hotel Paraluman, 3 taon na ang nakakaraan. Hindi ito isang aksidente. Patuloy ni Hiraya. Ito ay isang plinano. May nag-set up kay Diwa at si Liwayway, siya ay isang biktima lamang. Nanlaki ang mga mata ni na Liwayway at Diwa. Noon po may tumawag sa akin, paliwanag ni Hiraya. Isang boses na hindi ko nakilala. Nag-uutos na ihatid si Liwayway sa hotel na yon. Ang akala ko'y normal na trabaho lamang. Ngunit nang makarating kami, may nagbigay sa akin ng pera at sinabihan akong umalis at huwag na huwag makialam. Nang gabing iyon, narinig ko ang mga plano nila. Ang plano nila ay siraan si Sir Diwa, gumawa ng iskandalo upang makasira sa kanyang reputasyon at sa kumpanya.
Nagulat si Liwayway. Sino? Bulong niya. Sina Clara at Grace, sagot ni Hiraya. At mayroon pa silang kasabwat. Mayroon pa silang mas malaking koneksyon sa labas. Sila ang nagmanipula ng mga pangyayari. Sila ang naggalis ng mga ebidensya sa CCTV at sila ang nagpapakalat ng mga chismis upang masira ka Liwayway. Ang kanyang mga salita ay tila mga suntok sa hangin. Ang mga pagdududa ni Diwa, ang kanyang pagkalito, ang lahat ng kanyang sakit ay nagkaroon ng katuturan. Ang kanyang galit ay hindi na nakatuon kay Liwayway, kundi sa mga taong naglaro sa kanilang buhay. Ang kanyang puso'y puno ng pagkasuklam. Sila ang dahilan ng lahat, sabi ni Hiraya. Ang kanyang tinig ay puno ng galit. Kaya ako tumulong kay Liwayway na makatakas. Kaya ako nagtago. Dahil alam kong kapag nalaman nila na nagkaroon ng bunga ang gabing iyon, hindi kanila titigilan. Hindi nila kayo titigilan. Agad na tumayo si Diwa. Ang kanyang mukha ay matigas. Kailangan kong makausap ang dalawang yan. Ngayon na. Hindi nagtagal, sina Clara Reyes at Grace Lim ay naroon sa opisina ni Diwa. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pagkabahala, ngunit pilit pa rin silang nagpapanggap na walang alam. Ngunit ang ebidensya ni Hiraya, ang mga na-retrieve na data mula sa kanilang mga cellphone at ang ilang pag-amin ng mga saksi ay hindi na nila maikakaila. Wow, wala kaming alam, Sir Diwa. Pilit na tanggi ni Clara, ang kanyang boses ay nanginginig. Nililinlang lang kayo ni Hiraya at ng babaeng yan. Dagdag ni Grace, ngunit si Diwa ay hindi na maniniwala. Ang lahat ng ebidensya ay nasa akin. Ang plano nyo, ang inyong paninira, ang inyong pagmamanipula. Alam ko ang lahat. Ang kanyang tinig ay puno ng lamig. Hindi kayo makakalabas sa minasaka nang walang parusa. Mananagot kayo sa batas. Ang dalawa ay nanlamig. Ang kanilang mga mukha ay namutla. Ang kanilang plano ay gumuho. Nang makabalik si Diwa sa emergency room, naroon pa rin si Liwayway. Tiningnan niya si Diwa, ang kanyang mga mata ay puno pa rin ng sakit at takot. Ang kanyang puso'y puno ng galit sa mga taong naglaro sa kanilang buhay. Lumapit si Diwa kay Liwayway at sa harap ng lahat, sa gitna ng kaguluhan, sa gitna ng sakit at hinanakit, ay dahan-dahan siyang lumuhod. Hindi ito isang proposisyon ng pag-ibig. Ito ay isang paghingi ng tawad. Liwayway Santos, sabi ni Diwa, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Patawarin mo ako sa aking mga pagdududa. Patawarin mo ako sa aking mga pagkakamali. Patawarin mo ako sa lahat ng sakit na naidulot ko sa iyo. At patawarin mo ako sa pagiging bulag sa katotohanan. Handa akong gawin ang lahat para sa iyo, para sa atin, para sa mga anak natin. Patawarin mo lang ako. Ang bawat salita ni Diwa, ang bawat patak ng luha mula sa kanyang mga mata, at ang kanyang pagluhod ay tila nagpabagsak sa pader na itinayo ni Liwayway sa loob ng maraming taon. Ang sakit, galit, at pagkabigo ay naghalo sa kanyang puso, ngunit sa likod ng lahat ng ito, may isang butil ng pag-asa na sumisibol. Ang paghingi ng tawad ni Diwa ay tapat, at ang pagtuklas sa katotohanan ay nagbigay ng linaw sa lahat ng kanyang pinagdaanan. Diwa. Bulong ni Liwayway, ang kanyang boses ay nanginginig. Hindi ko alam. Huwag kang mag-alala, Liwayway. Sabi ni Diwa, ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal at pagsisisi. Hindi ko inaasahan na mapapatawad mo ako kaagad. Pero handa akong maghintay. Handa akong gawin ang lahat para patunayan na karapat-dapat ako sa inyo. Niyakap ni Liwayway si Diwa at umiyak sila sa gitna ng emergency room. Ang kanilang pagyakap ay hindi lamang isang pagpapatawad, kundi isang pagtanggap sa kanilang nakaraan at sa kanilang kinabukasan. Ang lahat ng sakit, ang lahat ng pagdududa, ang lahat ng pagkalito ay unti-unting napalitan ng isang kakaibang kapayapaan. Kinabukasan,
Isang malaking press conference ang ginanap sa Minasaka Group. Nakatayo si Diwa sa harap ng maraming media. Ang kanyang mukha ay seryoso, ngunit may determinasyon. Sa kanyang tabi, naroon si Liwayway, hawak ang mga kamay ni Bituin at Sinag. Magandang umaga sa inyong lahat, panimula ni Diwa. Ang kanyang tinig ay matatag. Nandito po ako ngayon upang linawin ang lahat ng issue at chismis na kumalat tungkol sa akin at sa Minasaka Group. Ang mga batang ito, sina Bituin at Sinag, ay ang aking mga anak. At si Liwayway Santos, ang kanilang ina, ay ang babaeng minahal ko noon pa man, kahit hindi ko palubos na nauunawaan ang lahat. Nagulantang ang mga media. Ang bawat kamera ay nakatutok sa kanila. Ang gabing iyon sa Hotel Paraluman, 3 taon na ang nakakaraan, ay hindi isang simpleng aksidente. Patuloy ni Diwa, ito ay isang plinano, isang sadyang pagtatangka upang siraan ang aking pangalan at ang aking kumpanya. Sina Clara Reyes at Grace Lim kasama ang kanilang mga kasabwat ay ang nasa likod ng lahat ng ito. Nagulat ang lahat. Ang pangalan ni Clara at Grace ay umalingaw-ngaw sa buong press conference. Ang lahat ng ebidensya ay nasa amin na. Sabi ni Diwa, mananagot sila sa batas at sa mga paninira na kanilang ginawa kay Binibining Santos na aking itinuturing na napakalakas at mapagmahal na ina. Ako po ay humihingi ng tawad sa lahat ng mga pagdududa ko sa kanya. At sa mga media at sa publiko, hinihiling ko po ang inyong pag-unawa at respeto para sa aming pamilya. Pagkatapos ng press conference, dumating si Ginoong Miguel Corpus. Ang kanyang mukha ay puno ng galit, ngunit may bahid na rin ng pagkalito at pag-aalala. Diwa, anong ginawa mo? Tanong niya. Ang kanyang tinig ay malamig. Ang Minasaka, ang ating pangalan. Sisirain mo ang lahat. Hindi po, Ama. Sagot ni Diwa. Ang kanyang tinig ay matatag. Protektahan ko po ang aking pamilya. Ito ang tama. Hindi ko po hahayaan na masira ang buhay ng aking mga anak at ng kanilang ina dahil sa mga kasinungalingan. Umalis si Ginoong Miguel, umuusok sa galit, ngunit ang kanyang mga mata ay nagnanais din na umintindi. Hindi niya kayang tanggapin sa ngayon, ngunit alam niyang balang araw ay maiintindihan niya ang desisyon ni Diwa. Samantala, sina Clara Reyes at Grace Lim ay agad na sinibak sa trabaho. Ang kanilang mga kasinungalingan at paninira ay nabunyag na sa publiko. Ang kanilang mga pamilya ay nahihiya at ang kanilang mga reputasyon ay tuluyan ng nasira. Sinubukan nilang humingi ng tawad kay Liwayway at Diwa, ngunit huli na ang lahat. Ang batas, ang siyang haharapin nila. Habang naglalakad si Liwayway at Diwa sa pasilyo ng Minasaka Group, ang mga tingin ng mga kasamahan ay nagbago. Hindi na ito mga tingin ng paghuhusga, kundi mga tingin ng pag-unawa at paggalang. Naramdaman ni Liwayway ang kakaibang pakiramdam ng kalayaan. Sa wakas, malaya na siya sa mga takot at pagtatago. Salamat, Diwa. Bulong ni Liwayway. Ang kanyang mga mata ay puno ng pasasalamat. Ngumiti si Diwa. Hindi ko ito ginawa para sa akin, Liwayway. Ginawa ko ito para sa inyo, para sa mga anak natin. Nang gabing iyon, matapos matulog ang kambal, naupo si Diwa at Liwayway sa balkonahe ng kanilang bahay. Ang tahimik na gabi ay puno ng mga bituin. Liwayway, sabi ni Diwa, ang kanyang tinig ay malambing. May isang bagay akong gustong ibigay sa'yo. Kinuha niya mula sa kanyang bulsa ang isang maliit na kahon. Binuksan niya ito at sa loob, naroon ang isang pilak na singsing, simple ngunit elegante, na may ukit na LND sa loob. Ito ay hindi isang engagement ring, sabi ni Diwa. Ito ay isang singsing ng pangako. Ang pangako na laging nasa tabi mo ako. Ang pangako na protektahan kita at ang ating mga anak. Ang pangako na aayusin ko ang lahat ng aking pagkakamali.
Ang pangako na bibigyan kita ng buhay na nararapat sa'yo. Tatanggapin mo ba ito? Ang mga mata ni Liwayway ay nanunubig. Kinuha niya ang singsing at isinuot sa kanyang daliri. Oo, Diwa, tatanggapin ko. Niyakap ni Liwayway si Diwa. Ang kanyang puso'y puno ng kapayapaan at pag-asa. Ang singsing na yon ay hindi lamang isang simpleng alahas, kundi isang simbolo ng isang bagong simula, isang bagong buhay, at isang pagpapatawad na nagbigay ng kalayaan sa kanilang mga puso. Ang kanilang paglalakbay ay hindi madali. Ngunit ngayon, handa na silang harapin ang lahat ng pagsubok ng magkasama. Ang araw ay sumisikat na muli sa buhay ni Liwayway at Diwa. Ngunit para kay Hiraya Mendoza, tila nananatili ang dilim sa kanyang puso. Nakita niya ang press conference, narinig niya ang lahat ng pag-amin ni Diwa, at nasaksihan niya ang pagtanggap ni Liwayway sa singsing ng pangako. Ang kanyang puso'y puno ng lungkot. Ngunit kasabay nito ay isang kapayapaan na matagal na niyang hinahanap. Alam niyang ito, na ang tamang panahon para siya'y bumitaw. Isang umaga, dumating si Hiraya sa opisina ni Diwa. Ang kanyang mukha ay seryoso at may dala siyang isang sobre. "Sir Diwa, magandang umaga po." Panimula niya, ang kanyang tinig ay matatag. "Hiraya," tugon ni Diwa, ang kanyang mukha ay may bahid ng pagkalito. "May problema ba?" "Wala po, sir," sabi ni Hiraya habang inilalapag ang sobre sa mesa ni Diwa. "Ito po ang aking resignation letter." Nagulat si Diwa. "Resignation? Bakit, Hiraya? Hindi ko ito inaasahan." "Sir, naniniwala po ako na oras na para magsimula ako ng sarili kong buhay." "Buhay?" Paliwanag ni Hiraya. "Nagawa ko na po ang aking misyon, ang protektahan si Liwayway. Ngayon, kayo na po ang bahala sa kanya at sa mga bata." Tiningnan ni Diwa si Hiraya at unti-unting naintindihan ang kanyang desisyon. Ang sakit sa mga mata ni Hiraya, ang kanyang tahimik na pagmamahal para kay Liwayway at ang kanyang sakripisyo. "Hiraya," sabi ni Diwa, ang kanyang boses ay malambing. "Maraming salamat sa lahat. Hindi ko malilimutan ang lahat ng ginawa mo para sa kanila at para sa akin." Ngumiti si Hiraya, isang ngiting may halong lungkot at kaligayahan. "Wala pong anuman, sir. Sana po ay maging masaya kayo ni Liwayway at ng mga bata." Pagkatapos noon, pumunta si Hiraya sa bahay ni Liwayway. Nagulat si Liwayway nang makita siya. "Hiraya, anong ginagawa mo dito?" tanong ni Liwayway. "Liwayway, magpapaalam na ako," sabi ni Hiraya. Ang kanyang mga mata ay nanunubig. "Magre-resign na ako sa trabaho at aalis na ako sa lungsod ng Kalinaw." Nanlaki ang mga mata ni Liwayway. "Alis? Bakit? Saan ka pupunta?" "Kailangan kong humanap ng sarili kong kaligayahan, Liwayway," sagot ni Hiraya. Ang kanyang tinig ay basag. "Masaya ako para sa iyo at kay Diwa. Ngayon, malaya ka na sa mga takot mo. Malaya ka na sa nakaraan. At ito na ang oras para makahanap ako ng sarili kong kinabukasan." Niyakap ni Liwayway si Hiraya at umiyak sila ng mahigpit. "Salamat, Hiraya," bulong ni Liwayway. "Salamat sa lahat ng ginawa mo para sa akin. Hindi ko malilimutan ang kabutihan mo." "Liwayway, ingatan mo ang sarili mo at ingatan mo ang mga anak natin," sabi ni Hiraya at dahan-dahan siyang kumalas sa yakap. Nang gabing iyon, lumabas si Hiraya sa lungsod ng Kalinaw, dala ang kanyang mga pangarap at ang kanyang tahimik na pagmamahal para kay Liwayway. Ang kanyang pag-alis ay hindi isang pagtakas, kundi isang bagong simula, isang paghahanap ng kaligayahan na matagal na niyang ipinagpapaliban. Samantala, nagsimula ang isang bagong kabanata sa buhay ni Liwayway at Diwa.
Inilipat ni Diwa si Liwayway at ang kambal sa isang mas malaki at mas magandang bahay. Ang bahay ay puno ng liwanag, puno ng tawanan, at puno ng pagmamahal. Isang gabi, habang naghahapunan sila, nakaupo si Liwayway sa gitna. Sa kanyang kaliwa si Bituin at sa kanyang kanan si Sinag. Sa harap niya, nakaupo si Diwa. Ngumiti si Diwa at kinuha ang kamay ni Liwayway. "Ito na ang bahay natin, Liwayway," sabi ni Diwa. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal. Ang simula ng ating pamilya. "Salamat, Diwa," tugon ni Liwayway. Ang kanyang mga mata ay nanunubig. Ang dating malamig at malayo na si Diwa ay naging isang mapagmahal na ama at isang maalalahanin na asawa. Araw-araw, sinasamahan niya ang kambal sa eskwela, naglalaro sa kanila at binibigyan sila ng pagmamahal na matagal na nilang hinahanap. Si Liwayway naman, mula sa isang babaeng puno ng takot at pagtatago, ay naging isang masaya at malayang ina. Sa kabila ng mga nangyari, si Ginoong Miguel Corpus ay unti-unting lumalambot. Sa una, ayaw niyang tanggapin ang mga apo niya. Ngunit sa bawat pagbisita ni Bituin at Sinag, sa bawat ngiti at yakap na ibinibigay nila, unti-unting natunaw ang yelo sa kanyang puso. Nakita niya ang kaligayahan sa mga mata ng kanyang anak at sa mga apo niya. Nakita niya ang isang bagong pag-asa para sa kanilang pamilya. Isang umaga, habang naglalakad si Diwa at Liwayway kasama ang kambal patungo sa paaralan, ang araw ay sumisikat ng maliwanag. Ang mga bata ay masayang naglalakad sa kanilang harapan, tumatalon, naglalaro. Tiningnan ni Liwayway si Diwa at ngumiti siya. Ang kanyang ngiti ay totoo, masaya, at puno ng kapayapaan. "Salamat, Diwa," bulong ni Liwayway. "Salamat sa pagbibigay sa akin ng pagkakataon na maging malaya. Salamat sa pagbibigay sa akin ng isang bagong simula," ngumiti si Diwa. "Salamat din, Liwayway. Salamat sa pagpapatawad at salamat sa pagbibigay sa akin ng isang pamilya." Nang tumakbo na ang mga bata papasok sa paaralan, nagkatinginan si Diwa at Liwayway. Ang kanilang mga kamay ay magkahawak. Ang kanilang mga mata ay puno ng pagmamahal at pag-asa. Hindi na sila natatakot sa nakaraan. Ang kanilang puso ay handa na para sa hinaharap. Ang kanilang paglalakbay ay matagumpay at ang kanilang pag-ibig ay tunay. Pagkalipas ng ilang buwan, ang buhay ni Liwayway, Diwa at ang kambal ay tila isang magandang panaginip na naging totoo. Ang dating bahay ni Liwayway ay napalitan ng isang maluwag at modernong tahanan, puno ng tawanan at pagmamahalan. Ang bawat sulok ay saksi sa kanilang bagong simula, sa paghilom ng mga sugat ng nakaraan at sa pagbuo ng isang matibay na pundasyon ng tiwala at pag-ibig. Si Liwayway, na dati puno ng takot at pagtatago, ay ngayoy naglalakad ng may dignidad at ngiti sa kanyang labi. Si Diwa, ang dating malamig at di madaling maabot na CEO, ay nagbago at naging isang mapagmahal na ama at asawa. Isang araw ng linggo, nagpasya ang pamilya na magpunta sa isang pribadong resort sa gilid ng dagat, malayo sa mga mata ng publiko at sa mga alaala ng nakaraan. Ito ay isang lugar na may buhangin na puti at malinaw na tubig, kung saan ang ingay ng alon ay nagdudulot ng kapayapaan sa puso. Habang naglalaro, sina Bituin at Sinag sa buhangin, pinagmamasdan sila ni Liwayway at Diwa. Ang kanilang mga kamay ay magkahawak. "Hindi ko akalain na darating ang araw na ito, Diwa," bulong ni Liwayway. Ang kanyang mga mata ay nanunubig. "Ang dami nating pinagdaanan. Pero heto tayo, Liwayway," sagot ni Diwa. Ang kanyang tinig ay puno ng pagmamahal. "Magkasama, mas matatag kaysa kailanman. Ang sikat ng araw ay papalubog na.
nagbibigay ng gintong kulay sa karagatan. Ito ang perpektong sandali. Dahan-dahang lumuhod si Diwa sa harap ni Liwayway. Kinuha ang isang maliit na kahon mula sa kanyang bulsa. Sa loob, naroon ang isang singsing na kumikinang na may isang maliit na brilyante. Liwayway Santos. Panimula ni Diwa, ang kanyang mga mata ay puno ng luha at pag-asa. Noon, ang ating pagtatagpo ay puno ng pagkalito, sakit, at mga lihim. Ngayon, sa harap ng karagatan na minsan nating kinatakutan at sa ilalim ng pagmamahal ng ating mga anak, gusto kong gawin itong formal. Mula sa isang gabing puno ng pagdududa, ikaw ang nagbigay liwanag sa aking buhay. Ikaw ang nagturo sa akin ng tunay na kahulugan ng pag-ibig, pagpapatawad, at pagiging isang ama. Ikaw ang aking liwayway. Pakakasalan mo ba ako? Bumuhos ang luha mula sa mga mata ni Liwayway. Hindi siya makapagsalita. Ang kanyang puso'y puno ng kaligayahan. Ang kanyang paglalakbay, ang kanyang mga pagdurusa, ang lahat ng ito ay nagtapos sa isang sandali ng purong pagmamahal. Oo, Diwa! Sigaw ni Liwayway at niyakap niya si Diwa ng mahigpit. Oo, pakakasalan kita. Isinuot ni Diwa ang singsing sa daliri ni Liwayway at hinalikan niya ito ng puno ng pagmamahal. Sa likuran nila, tumakbo sina Bituin at Sinag papalapit, nagtataka sa nakikita. Mama, Papa, anong nangyayari? Tanong ni Bituin. Magpapakasal si Mama at Papa. Sagot ni Diwa, ang kanyang muka ay puno ng kaligayahan. Nagkatinginan ng kambal at nagsimula silang tumalon sa tuwa. Ang kanilang mga ngiti ay malawak at ang kanilang mga mata ay nagningning. Sa gitna ng buhangin, sa ilalim ng papalubog na araw, nakita nila ang kanilang mga magulang na magkahawak ang kamay, puno ng pagmamahalan. Ang isang gabing puno ng pagkalito ay naging simula ng isang panghabang buhay na pag-ibig. Ang mga lihim ay nabunyag, ang mga sugat ay gumaling, at ang tiwala ay muling nabuo. Sina Liwayway at Diwa, kasama ang kanilang mga anak, ay nagsimula ng isang bagong kabanata. Isang buhay na puno ng kaligayahan, pag-unawa, at ang walang hanggang kapangyarihan ng pag-ibig. Ang kwentong ito ay isang paalala na ang tunay na pag-ibig ay hindi lamang tungkol sa simula, kundi sa lakas ng pagpapatawad, pag-unawa, at ang pagtatayo muli ng tiwala mula sa mga sugat ng nakaraan. Ito ay tungkol sa pagharap sa katotohanan, paglaban sa mga paghuhusga ng lipunan, at ang kapangyarihan ng pagmamahal ng ina na handang gawin ang lahat para sa kanyang mga anak. Sa huli, ipinapakita nito na ang tadhana ay may sariling plano at minsan, ang isang gabing puno ng kalituhan ay maaaring maging simula ng isang panghabang buhay na pag-ibig. Maraming salamat po sa inyong pakikinig sa aming kwento, Puso ng Liwayway. Sana po ay naantig at napukaw nito ang inyong mga puso. Ang bawat kabanata ay isinulat ng may pagmamahal at pag-asa na naglalayong magbigay inspirasyon at aral sa ating lahat. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click niyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli!